are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Oh, they go through bright pain, leaving fear to feel. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, there's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel. All they grieve
people need the Lord. Amen. Salamat po kay Kuya Don Johnny Kalas, kapatid nila Kuya Monching Kalasan po. Yes, people need the Lord. Ano po, napakagandang awit na puno ng pag-asa. Gusto ko yung line na, at the end of broken dreams, He is the open door. Galing ano, kapag sa dulo tayo ng broken dreams. Ano ba yung mga broken dreams? Yan yung mga pangarap natin na nabigo kasi hindi natin sinama si Jesus sa ating pangarap. Kaya nabigo ano. Kaya pagka nangyari yan, nabigo sa ating mga kabiguan, meron pang isang bukas sa pinto para sa panibagong pangarap. Nakasama natin si Jesus. He is the open door. Ano po? Ayan, salamat sa magandang awit ng pag-asa. At good morning sa lahat na nandyan sa live ngayon. Sa mga nakikinig na live, happy Sabat po sa ating lahat. Teka, nandito na si Pastor. Buksan natin yung kanyang bintana. Ayan, nandito na si Pastor. Mga kapatid, pagkalaw muna natin kay Pastor ang pagkakataon. Happy Sabat po, Pastor. Good morning po. Happy Sabat po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Salamat, Brother Melvin. At ngayon nga yung ating pong fellowship dyan sa Palayan. Kaya maaga tayo ngayon nagsimula. At tayo ay may part dyan. So ngayon po, ngayon June 21, ang ating pong pag-aaral, ang kapangyarihan ng pagiging totoo. Tama ba? 22 na pala. Teka, sorry Kasi kahapon pala yun. So lagay natin 22. Kahapon yung ating napag-aralan, yung pagiging totoo. Ngayon naman, 22, mabait na mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na nandiyan sa makalangit na dako, na siyang gumagabay sa amin sa bawat araw, nagpapasalamat kami sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na amin pong maisabuhay ito, na yung pong mga mababait na salita ay lumabas sa aming mga bibig. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa banal na kasulatan, Colossus 4:6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin, upang malaman ninyo kung paano ninyo samantalahin ang pagkakataon. Ayan pong sabi ng Biblia, mga kapatid, no? Na yung ating pananalita ay dapat na laging may biyaya, na may timplang asin, mga kapatid. Bakit? Dahil ito yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka ang ating pananalita ay meron pong sili, maanghang ang pananalita ay hindi maganda. So dapat yung ating pananalita ay mahinahon, mabait na pananalita. Pero napakahirap nito kapag ka nakasanayan natin na talagang pabalang tayo magsagot. Tayo ay sumagot na maanghang, mga kapatid ko. So, dito sa mga makalangit na dako, ang sabi po dito, ang kagandahang loob ay isa sa mga biyaya ng Espiritu. Ito ay isang katangian ng langit. Ang mga anghel ay hindi kailanman lumilipad patungo sa isang simbuyo ng damdamin. Hindi kailanman naiinggit o makasarili. So dito po, mga kapatid ko, no, sinasabi ng ating devotional na yung mga anghel, hindi sila mainggitin. Hindi sila makasarili. So kinakailangan na yung pong ating pong kagandahang loob ay maging karakter po natin. Ito'y biyaya ng banal na espiritu at ito po'y tatandaan natin katangian ng langit. Ibig sabihin, ang mga nasa langit, yun ang katangian. Kaya problema, marami ang gustong pumunta ng langit, pero yung kagandahang loob ay hindi naman makita sa kanila. No? Gusto natin pumunta ng langit, pero yung kagandahang loob hindi naman makita sa buhay natin. So paano tayong nararapat doon sa langit, mga kapatid ko? Walang malupit o masasakit na salita
ang lumalabas sa kanilang mga labi doon sa mga anghel. Kung tayo ay magiging mga kasama ng mga anghel, tayo rin ay dapat na maging dalisay at magalang. Kasi nga naman, magiging kasama natin yung mga anghel, dapat kasama, katulad tayo nila sa katangian. Ang problema, gusto natin sa langit, pero yung ating karakter, yung ating pananalita ay hindi katulad doon sa pananalita ng mga anghel. At kaya dito sa lupa, mga kapatid, practice ito sa atin ngayon. No, nagpa-practice tayo ngayon para maging, ano mga kapatid ko, para maging katulad ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan ng Diyos ay idinisenyo upang itaas ang tumatanggap, upang dalisayin ang kanyang panlasa at pabanalin ang kanyang mga hatol. Walang sino mang tao ang maaring maging Kristiyano nang walang espiritu ni Kristo. Kaya nga Kristiyano tagasunod ni Kristo, di ba? Kaya nga Kristiyano yung katangian ni Kristo ay nasa kanya. Kaya nga tinawag kang Christian. Hindi ka po pwedeng tawaging Kristiyano kung yung katangian ni Kristo wala sa iyo. Paano? Yung katangian ni Kristo, katangian ng ating Panginoong Diyos ay naka-line up doon sa Ten Commandments. Yun ang katangian ni Kristo. Na si Kristo hindi mamamatay tao. Di ba? Tinagpas ni Pedro yung tenga ng sundalo pero binalik ni Jesus. Si Jesus Christ hindi mangangalo niya. Yan po yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang pinaka-significant din sa Lucas 4:16, si Kristo nangingili ng araw ng Sabat na itinakda mismo niya o ng ating Panginoong Diyos. At kung taglay niya ang Espiritu ni Kristo, ito ay mahayag sa isang dalisay at magalang na disposisyon. Ang Espiritu ni Kristo, hindi ito ang banal na Espiritu na third person of the Godhead. So si Jesus Christ mismo yan. No? Yang Espiritu na binabanggit. Pero hindi siya yung third person of the Godhead sapagkat ito ay iba sa ating Panginoon Jesus. Maliwanag yan sa aklat ng John. Magiging banal ang kanyang karakter, maganda ang kanyang ugali, walang daya ang kanyang mga salita, pahalagahan niya ang pag-ibig na hindi madaling magalit, na nagtitiis ng matagal at mabait, na umaasa sa lahat ng mga bagay at nagtitiis sa lahat ng bagay. So napakaganda nitong ating devotional. Puro bababait yung ating napapakinggan. No? Nawa ay ma-apply natin sa ating buhay. Kaya nga kapag ako number one, nagbabasa ng devotional. Number one akong natututo. At talagang naikikintal sa aking puso't isipan na kailangan na talagang maging mabait sa pananalita. Bagamat minsan ang ating pananalita ay maaanghang, kinakailangan makontrol natin. Bakit? Tayo yung nag-aaral ng ganito, di ba? The more na nagbabasa tayo, the more na ating nadadigest ito. At the more na willing tayong gawin ito ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yung mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo at sa parehong pagkakataon ay magaspang, hindi mabait at walang galang sa pananalita at ugali ay hindi natuto kay Jesus. Ano daw ang sabi? Ang gawin ng ilang nag-aangking Kristiyano ay kulang sa kabaitan at kagandahang loob na maaaring ang kanilang kabutihan ay masama ang nasasabi. So dito po mga kapatid, hindi totoong tagasunod ni Kristo ito kapag kaganyan. Hindi tayo totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesus kapag kaganyan ng ating pananalita. Dahil ang tunay na tagasunod ng ating Panginoon, katulad din ng karakter ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga tayo natawag na Kristiyano, di ba? No? Maaring ang kanilang katapatan ay hindi mapag-aalinlangan. Maaring ang kanilang katwiran ay hindi pagdududahan. Ngunit ang katapatan at katwiran ay hindi makakatulong sa kawalan ng kabaitan at kagandahang loob. So pwede ka palang maging tapat, pwede ka palang maging makatwiran ang iyong pananalita, pero kasabay noon, yung kasamaan, kawalan ng kabaitan at kagandahang loob. Pwede pala yun. Pwede ka maging loyal sa trabaho mo. Pwede ka maging tapat sa asawa mo. Pero kasabay nun, pwede ka rin maging masama sa pananalita. Yan pala yun mga kapatid. Mawala yung kagandahang loob. Kaya iyan ang ayaw ng ating Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin, parang walang panama yung walang panama yung
pagiging tapat natin. Kung sa pananalita naman natin, hindi makikita yung ating Panginoong Hesus. Yun mo, tapat ka sa tithes and offering, pero kung makapagsalita ka, yung kagandahang loob mo naman ay wala. Nonsense lang din mga kapatid, yung katapatan natin. Maganda ang katapatan kung kasama noon, pati yung ating pananalita ay kasama. Kung yung kagandahang loob natin ay kasama mga kapatid. Ang Kristiyano ay dapat maging maawain at totoo, nahahabag at magalang, matuwid rin at tapat. So yan po mga kapatid ang sinasabi ng ating pong devotional. Ang sabi daw ay ang mga Kristiyano ay maawain at totoo. Yan. At sabi pa dito, bukod sa pagiging tapat ay yung kagandahang loob ay naroon. Ang tunay na kagandahang loob na hinaluan ng katotohanan ay katarungan, ay hindi lamang ginagawang kapaki-pakinabang ang buhay, kundi maganda rin at mahalimuyak. Ang magiliw na mga salita, kaaya-ayang itsura, isang masayang mukha, ang sabi dito, ay nagbibigay ng isang alindog tungkol sa Kristiyano na ginagawang halos hindi mapaglabanan ang kanyang impluensya sa pagkalimot sa sarili, sa liwanag at kapayapaan at kaligayahan na patuloy niyang ibinibigay sa iba. Nasusumpungan niya ang tunay na kagalakan. So dito po mga kapatid, ang tunay na kagalakan ay doon sa pag-imitate natin sa karakter ng Panginoon. Kaya nga mayroong kwento si Pastor Hermogenes Villanueva, si Pastor Villanueva, na siya ay nakitulog sa kapatiran. At pagkising niya, sa umagay naglakad-lakad siya at nakausap niya ang kanyang ang kapitbahay. Ang sabi ay sabi nung kapitbahay, mayaman-yaman yung kapitbahay. Sabi nung kapitbahay, naiinggit ako diyan sa kapitbahay namin na membro niyo po, Pasto. Sapagkat bagamat payak lamang ang kanilang pamumuhay, kapag sila'y nagsama-sama, masaya sila. At sila'y laging nag-worship, naririnig namin. No? Kung may kung gusto, parang ang term kung sila makakasama namin sa langit ay okay na okay. O para bagang nakumbinsi sila doon sa kabutihan ng kapitbahay nila. Yung karakter ng kapitbahay nila, nakita nila si Kristo. Kaya yung kapitbahay na ito nakausap ni Pastor Villanueva ay halos mahikayat na sa Panginoon. Konti na lang na pagba-Bible study. Sila ay mahikayat na sa Panginoon. Bakit? Nakita yung karakter ni Jesus doon sa Adventista na pamilya. Kaya sa atin mga kapatid, 50% na lang yung pangangaral. Para bagang sermon. Yung sermon, 50% yung pag-prepare mo, 50% yung delivery. 50% lang yung Bible study na actual mga kapatid. At yung 50% na Bible study sa buhay na natin. Mahirap na mag-Bible study tayo kung sa lugar na pinagba-Bible studyan natin, laganap at talamak yung masamang ugali ng mga Kristiyano. Di ba? Talamak yung masamang ugali ng mga nagsasabing sila'y sa Panginoon. Mahirap mag-Bible study sa ganun. Maghanap na lang ng ibang lugar. Yun ang pinaka-suggestion doon. Maghanap ng lugar at magsimula muli. Bakit? Contaminated na masamang ugali doon sa lugar na yun. Paano ka makakahikayat? Di ba? Sabi dito, maging makakalimutin tayo sa sarili na palaging nakabantay upang pasayain ang iba. Ibig sabihin, huwag tayo maging makasarili. Minsan talagang tayong tao, makasarili tayo. Ako, makasarili ako. Kinakailangan pala na limutin ang ating sarili upang pag-aanin ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng mga gawa na magiliw na kabaitan at mga gawa ng di makasariling pag-ibig. Ibig sabihin talagang alisin yung pagiging makasarili at isipin ang iba, ang asawa, ang mga anak, mga kaibigan, at isipin yung iba na makaalam din tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hayaan, sabi dito, hayaan na hindi binibigkas ang hindi magandang salita. Hayaan na ang makasariling pagwawalang bahala sa kaligayahan ng iba ay magbigay ng lugar sa pagmamahal ng pakikiramay. Bakit natin nabibigkas ang hindi magandang salita? Bakit? Dahil makasarili tayo. Yun ang pinakapunto rito mga kapatid sa ating devotional sa mga makalangit na dako. Kaya natin nabibigkas ang hindi magandang salita dahil makasarili tayo. Dahil naapi tayo. Dahil
nakurot yung ating ego, mga kapatid. Kaya tayo ay nakapagsalita ng hindi maganda. Pero kung tayo ay hindi naging makasarili, kung tayo ay naging iniisip natin ang iba, ang kanilang damdamin, ang kanilang spiritual na buhay, na kapag sinabi ko ba ito, baka sila'y matison. Ganito dapat ang ating iniisip, mga kapatid. Makukontrol natin hindi magsalita ng pangit. Pero kung nasa isip natin yung sarili natin, ay naagrabyado ako, nasaktan ako kay kapatid, makakapagsabi ka talaga ng hindi maganda sa kapatid. Bakit? Dahil naging makasarili tayo. Yun po yun ang ibig sabihin niyan. O, natapos na pala. Kaya dito mga kapatid ko, sinasabi ng Colossus 4:16 na ang ating pananalita ay maging biyaya. Ngayong araw ng Sabat, kamusta po tayo? Kamusta po tayo sa buong isang linggong nagdaan? Kamusta ang ating pong pananalita? Kamusta tayo mga kapatid? Naging biyaya ba yung ating pananalita? Meron bang asin yung ating pong pananalita? O baka naman puro umaanghang na salita ang ating pong nailabas sa ating bibig? Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon at tulungan tayo na sa ating pananalita ay makita ang ating pong Panginoong Hesus at hindi po ang ating sarili. Labanan natin ang pagiging makasarili. Huwag tayo masyadong paapekto sa mga nangyayari sa paligid natin. Kaya sabi dito, limutin ang sarili. Huwag kang magpa-apekto. Kasi kapag nagpa-apekto ka talaga, talagang maglalabas ka ng salitang hindi maganda dahil naapektuhan ka, no, sa iyong sarili. Naging makasarili ka na nga eh. Oh, kapag meron ka pang naramdaman, narinig na hindi maganda laban sa iyo, talagang magba-backfight ka. Yun talaga yun mga kapatid. Kaya control ourselves, lagi nating ipanalangin ang bawat isa sa atin. So ngayong umaga ay nais nating ipanalangin ang anak ni Brother Dan Reb Bayad na ngayon ay merong ubot sipon, dadali nila sa ospital. Isama natin sa panalangin na bumuti yung pakiramdam. At ngayon din po si Sister Ana Rosbel Hermino na siya ay nasa ospital. Isama natin sa panalangin sa kanyang pagkikemo. Isama natin sa dalangin na kayanin ang kanyang pangatawan, palakasin siya ng Panginoon at ang kanyang buhay ay humaba pa para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Isama natin sa panalangin mga kapatid ko. At gayon din po ang ating pong fellowship papunta sa Palayan. Ingatan ng bawat mga kapatiran sa pagpunta doon at walang anumang maging abirya. At tayo ay patuloy na mapapurihan natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po yung pangangaral natin. First night po mamayang gabi. Ating pong pangangaral dito sa Santo Rosario. Nawa ay maraming pumunta mga kapatid na mga kaibigan po natin. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating pagkaloob na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Is there when the first uncertain breath of life is taken? He is with us when our mortal souls awaken, so unaware. He is there, close beside us in each moment we are given, there to light our way and lead us home to heaven. He is there with love beyond our understanding, watching o'er us with a Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there. He is there.
lost our way and wonder in our blindness. Help unfailing when no other help can find us in our despair. He is there when our broken hearts reach out to Him for healing, there to lift us up and set our spirits singing. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching o'er us with the Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there. He is there. Oh, the comfort in His promise of salvation. How we praise His name in songs of adoration and grateful prayer. He is there, there to share in all our joy and still our weeping. Ever constant, ever faithful, never ceasing. He is there, He is there with love beyond our understanding, watching o'er us with the Father's tender care, with all His might and mercy never ending. He is there, He is there, He is there, He is there. He is there, mga kapatid. Tunay na nariyan ang Panginoon, ano? Para tayo bantayan sa ating mga mabait na mga salita. Ayan, ang ganda ng ating lesson ngayong umaga na to. Kaya lang, at alam ko na ako ay na-bless sa umaga na ito sapagkat ako ay tinamaan, mga kapatid. Hindi na ako umilag. Yung iba kasi tinamaan na iilag pa. Magdadahilan pa, ano? Pabababahin yung sentensya ng kanyang pagkatama. Pero alam nyo, maganda pa rin na alam natin na tinatamahan tayo sa mga lesson. Kasi nakikita natin yung ating pagkakamali. Ibig sabihin, handa tayo magbago, mga kapatid. Kaya dapat daw pala ay may alat yung ating pananalita. Pag sabihin may alat, may sarap. Pagka kasi yung alat, pampasarap yan, pampalasa. Pag may anghang, so natawa talaga ako, sinabi ni Pas, pagka may sili yung ating panalita ay may anghang, ano, may anghang naman. So yan ay tunay na masakit kapag maanghang, ano. Kaya dapat ay kaya minsan naisip ko bakit natin nasasabi yan, samantalang ang palagi naman tayong nais natin kumunik kay Jesus, pero bakit minsan ang pagsasalita pa rin tayo na gano'n? That's si Satan, kasi binubuliglig tayo, no? At meron pa tayong likas na makasarili pala. Kaya natin ay bibigkas ang hindi magandang salita dahil tayo ay makasarili. Bakit makasarili? Kasi iniisip natin na natatapakan yung ating ego, kaya tayo gusto nating pumiglas. Ayan, makasarili pala tayo, no? Kaya maganda niyan ay magbago tayo, mga kapatid. Sabay-sabay tayo magbago. Alisin natin yung mga sili sa ating pananalita at palitan natin ang asin para masarap pakinggan na po. Salamat po, Pastor, sa magandang lesson sa umaga na ito. Sama natin sa panalangin ng bawat isa, lalo na yung mga tatravel ng palayan. Huwag nyo intindihin yung layo. Intindihin natin na tayo makapag-fellowship ngayong araw ng Sabot na ito, ano po. Walang malayo yung moon nga nararating, ano po.
yan palayan lang. Tayo dito ay nasa gitna natin yung palayan, yung mga taga South at yung mga taga West, nasa gitna natin yung palayan. Area to fellowship. Happy Sabbath sa lahat at patuloy tayong magdalanginan mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga na ito na binigyan nyo kami ng sapat na kapahingahan sa buong magdamag na nagdaan, at higit sa lahat panibagong buhay at pag-asa na nagmumula po sa inyo. Dalangin namin sa umaga na ito na kami ay palagi naming makita ang aming sarili, na magkaroon ng asin ng aming mga pananalita upang ito maging masarap sa pandinig ng aming kapwa, at higit sa lahat ng aming Panginoong Hesus, na alam namin na ang walang ibang hangad sa amin kundi kami magbago, mawala ang mga sili sa aming mga panalita, at sapagkat ito ay tanda ng pagiging makasarili at hindi karapat-dapat diyan sa langit na bayan. Ama, salamat sa mga pagkakataon na kami maaaring makapag-practice dito habang naghihintay pa rin sa inyo. At salamat sa mga gabay at patnubay sa pamamagitan ng lesson sa devotional sa bawat umaga, na kami namumulat ang aming mga mata. Nakikita namin kung anong ang mga pangit sa aming mga pag-uugali. Kaya salamat po Diyos, salamat sa inyong pag-ibig, at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Sa kabila nito, ito kami pa rin na hindi karapat-dapat. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama ang pangaral na sisimulan namin gabi sa Santo Rosario. Patuloy na inyong pagpapala ay kanilang maranasan doon. Ang mga mauuna rito ay inyong samahan, higit ang mga makikinig ay bigyan ng maliwanag na pangunawa. Makita nila ang liwanag na inyo ibinibigay na alok sa kanila, at higit sa lahat ang kaligtasan na kanilang matatanggap ng libre. Amin ting patuloy na sinasama sa panalangin yung anak ni Brother Dandred. Siya ay dadalhin sa ospital, at sinawa po siya ay inyo ay puuin na niya mapagpagaling na kamay, lumakas sa kanyang resistensya, at makita na maibigay ng doktor ang mahusay na gamot upang guminhawa ang kanyang pakiramdam, at makita niya na kayo nagpagaling sa kanya. At ganyan din ang aming kapatid na Sister Ana Rosbel Hermino. Siya po ay nasa malubhang kalagayan pa rin. Dalangin namin patuloy ang kanyang kalusugan at sa kanyang treatment days na ginagawa. Kayo po ang bahalang magpalakas ng kanyang resistensya upang matapos siya sa kanyang mga chemotherapy sessions. At patuloy na recovery at healing ang aming panalangin para sa kanila, sa kanya at ang kanyang buong pamilya ay bigyan din ng comfort, na at ang kanilang mga pangailangan pampinasal ay ipagkaloob din po sa kanila. At alam namin na kayo ang aming mapagmahal na Diyos na ibibigay sa amin ang aming mga pangailangan, at makita nila na kayo ang nagpagaling sa kanila, at maikwento rin nila ito sa iba. Amin ting patuloy na sinasama namin sa panalangin si Sister Miles Nako, patuloy na kagalingan ng aming dalangin para sa kanya, at patuloy namin sinasama na kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ay maging puno ng pag-asa at biyaya na nagmumula sa inyo. Ganyan din si Lynn Peralta, si Jessie Eugenio, ang family ni Sister Emelinda Macalalag. Ganyan din si Cristina Palyarca, at si Ma'am Lovejoy Tiwa, si Jessie Miel Duque, si Lilia Mencias Umanya, si Lorna Cabiedes Cordoba, ganyan din si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo, Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah, si Rodencia Cordoba Tomas, si Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, Clorilyn Abisillas, ganyan din si Gary Mercado, si Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Jedeline Perolino, kaya din si Brother Feli Domingo, Brother Lorenzo Cabiete, Sister Feli Domingo Gucheco, si Sister Lorna Cabietes, Brother Monty Cabietes, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Cudere, si Ate G. Tino Reyes, Sister Estrella Gragasin. Kalakasan din patuloy kina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Casamurin, Erika Eli Santos Rivera, kay Sister Tina Santos,
Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, Tatay Rudy, ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, kay din si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enricas, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, Renato Santos, si Narumnik, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, at sa huling bahagi si Precious Kapasog, Princess Jorquina, si Arusi, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na ito na nasa banig ng karamdaman. Ang iba ay nasa recovery, ang iba ay nagpapalakas, ang iba ay patuloy pa rin nagpapagaling. Kaya po ang aming dakilang Diyos na pinakamarunong sa lahat, pagkaloob nawa sa amin ang the best para sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga sarili na kami palaging magkaroon ng maalat na mga pananalita upang sa ganun ito ay maging masarap sa pandinig ng aming kapwa at makapag-practice kami habang kami ay naghihintay sa inyong nalalapit na pagdating. Patawad po kung kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, muli salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, salamat sa mga patuloy na nagsishare at gayak-gayak na tayo papunta sa church at medyo makulimlim, naway ligtas na lahat na makarating doon at maagang makarating pa kami, wala nang upuan pero sabi nila man nila aircon daw doon, malamig so hindi tayo maging comfort ang ating pag-stay doon. At ayan na happy Sabbath sa lahat. Sister Aiza Erilia, Sister Elizabeth Erese, Sister Rose Chris Encarnado, Ate Christy, Kuya Edgar, si Ma'am Pemi, Kuya Abner, Sister Juliet Barcibal, Ate Lorna, Kuya Babe, kita tayo doon mamaya. Sister Celedonia mag-isa, Sister Marlene Garcia, Sister Belinda Salvania, at si Nanay Nerissa, Sister Nympha Rivera, Ate Revi, at sa lahat ng mga kapatiran na nariyan na nasa background. Magandang umaga at happy Sabbath po sa lahat. God bless po sa ating lahat. Yan. Hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.